Maaga ako nagpunta ng palengke para mamili ng mga kaunting paninda namin. Yung mga nakasabit ko kasi sa labas na mga paninda ay naubos Kaya na. itong mga pinamili ko ngayon ay puro lang to naka-display sa labas. Itong mga kaunting chips, mga hindi pati na rin yung mga tinapay. Pagdating naman ng tanghali, nagluto lang ako nitong pritong manok. Ulam namin para sa tanghalian pagkatapos baon niya rin ng estudyante ko. Yung asawa ko nga pala yung naghatid kay Bunso sa school. Pagkatapos nung pauwi naman na siya, bumili siya nitong paborito kong almusal, itong bibingka. Pagkarating naman niya ng bahay, tsaka lang ako nagtimpla ng mga kape namin. Itong sa akin yung black coffee, pagkatapos ito naman sa kanya yung 3-in-1. Nagluto nga pala ako ng pritong saging kahapon at marami nga yung niluto ko kaya may natira pa. Nilagay ko lang to sa ref pagkatapos nilabas ko naman ngayon dahil paborito nga to ng asawa ko at almusal niya nga ito. Kasabay nga rin pala nung binili niyang bibingka, bumili siya ng pandesal. Ito yung paborito niyang i-partner sa kape. Pagkatapos naman makaalis papuntang trabaho ng asawa ko, ito at nag-aasikaso naman niya ako ng uulamin namin para sa tanghalian. Habang tulog pa nga yung isang estudyante ko na pagtanghali yung pasok, ito at nag-aasikaso na nga ako ng uulamin namin para pagkagising niya ay kakain na nga yung iba kasi nito ay babaonin niya at yung iba naman ay uulamin namin ng tanghalian. Pagkatapos pakakainin ko pa nga yung isang estudyante ko ng tanghalian dito sa bahay bago nga pumasok sa school. Maraming bawang yung nilagay ko dyan. Pagkatapos pinigaan ko naman ng ilang pirasong kalamansi. Naglagay lang ako ng seasoning powder. Pagkatapos naglagay naman ako nitong pamintang crack dahil naubusan na nga ako ng powder. Naglagay lang ako nitong patis. Pagkatapos naglagay naman ako ng kakaunting asin. Tapos naglagay lang ako dito ng isang pirasong itlog. Nung nakaraan niya pala hindi ko nalagyan ng itlog yung prinito kong manok dahil nakalimutan ko nga bumili sa palengke. Naglagay nga rin pala ako dito ng 2 kutsarang harina. Pagkatapos naglagay lang ako ng kakaunting cornstarch. Kaunti lang din pala itong manok na prinito ko ngayon. Saktong pang-ulam lang namin ng tanghalian at yung iba naman ibabaonin niya ng estudyante ko. Pagkababa naman ni Chuchay, tsaka ko nga lang inumpisan iluto itong manok. Pagkatapos pinaligo ko na nga muna siya habang nagluluto pa ako ng ulam. Tapos nung nakaluto naman na ako ng ilang piraso, pinakain ko na nga muna siya dahil napakabagal nga niyang kumain at anong oras na nga na naman kami makakaalis ng bahay papunta ng school. At habang inaantay ko naman niya na matapos siya kumain nito at i-display ko na nga muna itong mga panindang pinamili yung mga gantong paninda namin, itong maliliit na mga chichirya, pagkatapos yung medyo malalaki at itong mga candy at yung mga tinapay. Ako nga yung namimili niyan at sa palengke nga lang ako bumibili. Mas gusto ko kasi na ako yung namimili ng mga gantong paninda dahil nakakapili nga ako kung anong mga bago nakakabili ako. Masawa ko kasi pag siya nga yung inuutusan ko mamili ng mga ganto, bukod sa mali-mali nga yung nakukuha, yun nga lang din yung binibili niya yung mga nasa listahan lang. Itong matitigas na mga tinapay, marami pa nga yung natira nung namili ako nung nakaraang araw, kaya kakaunti nga lang muna itong binili ko ngayon. Naihatid ko na si Chuchay sa school at nasundo ko na nga rin si Bunso. Pagkarating naman namin dito sa bahay, kakain na sana kami ng tanghalian, kaya lang pagka-check ko naman dito sa rice cooker namin, ikaunti na nga lang yung kanin. Nakalimutan ko nga pala na yung bahaw namin kagabi, yun nga rin pala yung pinakain ko sa mga bata nung almusal. Pagkatapos yun nga rin yung pinabaon kong kanin kay Chuchay. Medyo marami-rami kasi yung sinasain ko pagkagabi. Pagkatapos nilalagyan ko nga ng kaunting suka para hindi mabilis mapanis. Ayun, nakalimutan ko nga na hindi pala ako nakapagsaing nung umaga dahil lang punta nga muna ako ng palengke. Kaya ayan, imbis na tanghali na nga at kakain na nga lang kami, inagsaing pa nga ako pagkatapos sinugasan ko na nga lang din muna itong mga plato na pinagamitan niya ng mga bata nung almusal. Kaunti lang itong mga plato namin at tig-isa nga lang kami nito kaya kailangan pagkatapos nga kumain ay mahugasan kaagad. Kaya lang nung umaga hindi ko nga nahugasan to kaagad dahil lang punta nga ako ng palengke. At pagkarating ko naman galing ng palengke, napakarami ko nga inasikaso kaya hindi ko na nga rin agad nahugasan itong mga plato. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!